Ang huling bus, ang ulan, ay humahampas sa hintuan ng bus, isang walang tigil at umaalingaw-ngaw na tunog ng tambol. Muling tiningnan ni Elara ang kanyang telepono. 11:40, 7 de la noche. Ang huling bus na 23 lokal ay lampas na ng 45 minuto sa oras. Siya lang ang nag-iisa na naghihintay. Ang mga ilaw kalye ay kumikislap, naghahagis ng mahahaba, baluktot na mga anino na sumasayaw kasabay ng mga sangang hinahampas ng hangin. Isang mahina, patuloy na tunog na parang mga graba na kumakalansing sa isang lata ang nagmula sa eskinita sa tapat ng kalye. Kaskas, kaskas, tigil. Hinila ni Elara ang kanyang scarf, sinusubukang magmukhang maliit at hindi kapansin-pansin. Narinig niya ang tungkol sa mga kamakailang pagkawala. 3 sa huling 2 linggo, lahat ay mula sa mga hintuan ng bus. Sa gabi sa rutang ito, walang nakitang bakas ang pulisya. Tanging ang patuloy na bulong tungkol sa isang itim na van na walang bintana na nakitang nakaparada sa malapit. Kaskas, kaskas. Mas mabilis na ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ang pepper spray keychain sa kanyang bulsa. Ang plastik na balot ay madulas dahil sa pawis. Pagkatapos, isang kislap ng liwanag ang nakakuha ng kanyang mata. Hindi ito ang mga headlight ng bus, kundi isang bagay na mas maliit. Isang nag-iisa, mapurol na pulang sinag na nagmumula sa dilim ng bunganga ng eskinita. Mababa ito sa lupa, halos kasing taas ng tuhod at hindi ito gumagalaw. Pumigil ng hininga si Elara, pilit na tinutukoy ang hugis na nakakabit sa liwanag. Hindi ito refleksyon, nakatuon ito, ito ay nanonood. Bigla, tumigil ang tunog ng pagkaskas. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa bagyo. Dahan-dahang itinaas ni Elara ang kanyang telepono, hindi para tumawag, kundi para gamitin ang mahinang liwanag ng screen upang makita ng mas malinaw. Habang ang liwanag ay nagtapon ng isang maliit na bilog sa semento na wala ang pulang sinag, ang kanyang puso ay humampas ng malakas. Nag-iisa siya, ngunit pagkatapos, mula sa likuran niya, isang mabagal at mabigat na tunog ng kaladkad ang kumaskas sa basang semento. Masyado itong malapit. Mabilis siyang lumingon, ang buong katawan niya ay handang tumakbo. Isang figura ang nakatayo sa labas lamang ng pasukan ng hintuan, nakabalangkas laban sa sirang liwanag ng kalye. Matangkad ito, napakatangkad at hindi natural na nakatayo ng tahimik. Sa isang kamay, may hawak itong maliit at itim na bagay. At sa kabilang kamay na nakakaladkad sa lupa, ay isang mahaba, makapal na kawil na metal. Itinaas ng figura ang kabilang kamay at muling nakita ni Elara ang mapurol na pulang sinag. Ito ay ang standby light ng isang video recorder. Ang figura ay sadyang humakbang palapit. Naghihintay sa huling bus? Isang boses ang bumulong, mahina at walang anumang emosyon. Sabi nila, hindi na raw yan dumarating. Ang katapusan